5 on programming fundamentals using C. Okay, ang problem statement ay the volume of a sphere with radius r is 4/3 times pi times the cube of r. What is the volume of a sphere with radius 5? Okay. So, analysis muna. Ano ba yung hinihinging output? Okay, output. Ang hinihinging output nito ay ito. Diba? What is the volume of a sphere with radius 5? So, yun ang question. So, therefore, yun ang output. Okay. So, alam natin na makukuha natin yung output based doon sa makukuha nating input. Okay. So, ang tanong ngayon, ano yung mga kukunin nating input? Okay, so may explanation na ako doon sa input Pag sinabing input, ito yung pinapasok ng user o yung gumagamit ng program. Okay. So, based doon sa question, ano yung input? Radius 5, di ba? So, enter. So, radius of this sphere. So, kung anong sphere man yon, sphere means yung bilugan. Okay. So, kung ano mang sphere yon na gusto mong malaman yung volume, pwede mong masabi kung anong volume ng sphere na yon, basta sinabi niya sa'yo kung ano yung radius ng sphere na yon. So, dapat ang input natin ay radius. Paano natin nalaman na ang input ay radius? Ayan sa question. What is the volume of a sphere with radius 5? So, ibig sabihin, sila magsasabi sa atin kung ano ang radius ng sphere. Pag naibigay na sa atin na yung radius ay 5, di ba? O, di malalaman na natin yung volume niya. Okay? So, the output is, what is the volume of the sphere? Of a sphere with the given radius. Okay, so baka magkaroon na naman ng confusion. Given. Di ba ibig sabihin ng given, sir, yung kasama na sa problem statement? Ano ngayon yung input? Kung ang radius ay input, ang tawag mo rito ay given. Given kasi binigay ng user. Sige, iibahin na natin yung word na gagamitin para wala na tayong pagtalunan pa. O, ayan. What is the volume of a sphere with the inputted radius? Okay? Yan lang, siyempre, pagka titingnan mo naman ito, nakikipag-usap ka sa tao, ano yung inputted radius? Di ba? Pero sige na, para maging programmatically correct tayo. Okay? So, correct yung terms natin pag sa point of view ng programming. Okay? So, input yung radius, output yung volume. Okay? So, magiging question natin dito sa input is, what is the radius of the sphere? Okay. So, kapag binigyan tayo ng input na radius, mako-compute na natin yung volume ng sphere na yon. Okay. So, in between this, para malaman natin kung ano yung output, gagawa na tayo ng ating process. So, ano yung mga processes na gagawin natin para malaman natin kung ano yung volume ng sphere with the given inputted radius. Okay. Tingnan natin yung problem statement. Ang formula daw ng volume of a sphere, okay, so volume. Okay,
sphere. So, volume ng sphere, ang formula daw ay 4/3, okay, times pi times the cube of the radius. So, r is the radius. Nakasulat naman dito di ba? The volume of a sphere with radius r. So, yung r, yun yung radius. Okay. So, 3. Okay. So, given yung formula, given kung paano masosolve yung volume, then yung radius niya is r. Okay? So, 4/3 is, of course, division yan. No? Ilagay na natin dito. Division yan. R cubed. So, sabihin kung ano yung value ng r, i-raise mo to the power of 3. Okay? So, ibig sabihin ng power of 3, i-multiply mo itong r ng 3 beses. So, 1, 2, 3. Yan. Makukuha mo na yung cube ng radius. So, yan ibig sabihin ng r cube. Okay? So, sa Python, ang command ng r cube ay, anyway, makikita natin mamaya pag nasa coding na tayo. So, ipinapakita ko lang sa inyo kung paano mako-compute yung r cube. So, yan. I-multiply mo ng 3 beses yung r. Okay. Paano yung pi? Okay. So, pagdating dito sa pi, bigyan mo ng value. Okay, so pi is equal to 3.1416. Okay? So, kung hindi ka sure kung ano yung value ng pi, mag-google tayo. Ito, Yahoo. Okay, so pi value. Kaya, what is pi? Halimbawa, hindi mo alam kung ano yung pi. Ayan. Baka pizza pie yan. Kaya apple pie. Ayan. They check mo what is pi. So, kapag may kinalaman sa mathematics, yun yung hinahanap mong information. Ito pi. The 6th century letter of the Greek alphabet is pi. Numerical value of pi, osmotic pressure. Okay. So, huwag dyan, parang nag-ano yan. Wikipedia, o siguro dito may mapupulot tayo. The symbol used by mathematicians to represent the ratio of a circle's circumference to its diameter. Okay. So, ratio pala yung pi. Ibig sabihin ng ratio, i-divide. Halimbawa, yung circumference daw ng circle, ibig sabihin ng circumference, pag meron kang circle, yung paligid niya, ang tawag doon ay circumference. Pareho din yan ng perimeter. Pero ang perimeter kasi, hindi siya bilog. Halimbawa, square o rectangle. Yung paligid ng square, yung buong paligid niya, ang tawag doon ay perimeter. Ngayon, pag bilog naman, ang tawag doon ay circumference. So, same thing. Yung paligid, yun ang ibig sabihin niyan. So, yung paligid ng bilog, ang tawag doon ay circumference. Tapos, yung diameter naman, yung width. Yung width niya, halimbawa, meron kang bilog. Di ba? O yung sukat nung from side to side ng bilog, yun ang tinatawag na diameter. Okay? Yung radius, yung kalahati ng diameter. So, pagka hinati mo yung bilog, mahahati mo rin ang diameter ng circle, di ba? O yung kalahati ng diameter, yun ang tinatawag na radius. Or, in other words, meron kang bilog, di ba? Okay? So, lagyan mo ng marka yung gitna ng bilog. O yun, from doon sa center ng bilog, papunta rin sa side niya, yun ang radius niya. Okay? Then, from side to side ng bilog, yun ang diameter. So, dito raw, ang ibig sabihin ng pi is ratio of the circumference to its diameter. Okay? Now, ano ba magiging ratio nun? Okay. Ginawang constant yon. Okay, so, pasahin yun na lang dito kung paano niya nalaman na 3.1416 yun. Okay, so approximately equal to, kasi infinite number to eh.
So 3.14159. Okay? So ililimit lang natin up to 4 decimal places. Actually, 2 decimal places pwede na eh. Pero sige, para mas accurate tayo, 3 point hanggang 4 decimal places. So magiging itong 3.1416. Okay? Ayan ang pi. Okay, so 3.1416. So may value na yung pi natin, yun na yung pupunta dito. Now, kapag nakakakita kayo ng ganyan na isang equation or expression na walang nakasulat o walang nakalagay, walang naka-indicate na arithmetic operation, ibig sabihin niyan multiplication. Natatandaan niyo ba dun sa algebra niyo, di ba? Pagka sinabing halimbawa xy, okay? Ano yung xy? Ibig sabihin niyan x times y. Hindi na sinusulat yung multiplication. Understood na yon. So same thing din dito. So 4 over 3 tapos pi tapos r cube. Anong gagawin ko diyan? Ibig sabihin niyan minumultiply yan tatlong values na yan. So 4 over 3 ito times mo sa pi, then ito times mo sa r cube. Okay? So yun ang ibig sabihin. Pag hindi nakasulat, multiplication. Same thing din to na halimbawa ay may nakita kayong 1x. Di ba? 1x is the same as x. Hindi na sinusulat yung 1. Bakit? Kasi 1 times x, kung ano yung value ng x, di ba? Pagka sinabing 1x, understood na 1 times x. So kahit ano pa yung maging value ng x, this is equivalent to kung anong value ng x. Kasi any number multiplied by 1 is that number. Kaya nga, kapag ka 1x, hindi na sinusulat yung 1, x na lang. Same thing din yun na, halimbawa, x over 1. Di ba? Lahat ng numbers natin ay over 1. Halimbawa, nag-umpisa tayo ng bilang sa 1, 2, 3, 4. Hindi naman natin yung sinasabi na 1 over 1, 2 over 1, 3 over 1, di ba? Hindi na binabanggit yon. So, x over 1 is equal to x. Kasi any number divided by 1 is that number. So, bakit mo pa isusulat yung 1? Okay? Review lang yan. Baka nakakalimutan. Malamang nakalimutan. Okay, so eto na. Meron na tayong dalawang computation para dun sa ating process. So, tanong, masasagot na ba natin tong what is the volume of a sphere with the inputted radius? Okay. So, testingin natin. Ang na-input dito ay, yung sample niya, 5. Okay. So, testingin natin kung masasagot na natin to. Okay, so, tayo sa baba. Okay. So, equals 4 over 3. Ano ba yung 4 over 3? Gamit ng calculator. Four over 3, nakita naman natin na division yun or ratio. So, may decimal equivalent yan. Ito yung decimal equivalent niya, 1.3333. So, hanggang 4 decimal places tayo. So, ang decimal equivalent ng 4 over 3 is 1.3333. Okay, so times yung pi, 3.1416. Okay, then yung cube ng radius, okay, so yung cube ng radius ay 5 times 5 times 5. Okay? Okay, ano ngayon ang mangyayari? May value na yung... So, ang mangyayari dito, kung susundin natin yung PEMDAS, ito muna yung ipoproseso. Okay? So, lahat ng nasa parenthesis, yun muna yung ipoproseso. So, 1.3333 times 3.1416 times, okay, 5 times 5 times 5.
5 times 5, alam natin na 25. So, 25 times 5 na lang ang gawin natin. 125. Okay, so 125. Ayan na. So, dahil wala nang naka-parenthesis, pwede mo nang ipasok ng diretso yan, di ba? 1.333. So, 125 times, ano susunod? 3.1416. Then, times 1.3333 equals 523,5869. Okay, 523,5869. So, yan magiging volume of the sphere kung ang radius is 5. Okay? So, cubic yan dahil r cube. So, halimbawa, ang sinabi niyang radius ng sphere niya, for example, ang sinabi niya, ang radius ng sphere ko ay 5 inches. Okay? So, ano ngayon ang magiging answer mo na volume ng sphere niya? So, dahil yung radius, r cube, di ba? So, magiging answer mo rito is 523 cubic inches. Di ba? Kasi ang pinasok niyang radius inches eh. So, magiging answer mo, 523 cubic inches. Cubic yan kasi r cube eh. Yung radius ay kinube. I multiply to the power of 3. Okay? Raised to the power of 3. Okay? So, yan na. Masasagot na natin yung question ng assignment. Okay? So, ito yung analysis part. So, again, ano na-observe nyo? Ganun pa rin, di ba? Input, process, output. Wala pang conditional dyan. Wala pang iteration dyan. Wala pang array dyan. Input, process, output pa rin tayo. Okay? Ililipat na natin to sa ating compiler. Okay. Programming fundamentals, no? So, gagamitin natin dito ay C. So, may compiler tayo dito, yung Virtual C. Ito lang usually ang ginagamit ko. Kung hindi C language, ay Python. Okay, C language kasi lahat ng languages, lahat ng programming languages ay galing sa C language. So, dapat alam nyo rin itong C language. At hanggang ngayon, ay ginagamit pa rin itong C language, especially dun sa mga machines na computerized. Yung mga machines na computerized, di ba may nakalagay doon ng mga program? Ayun, gawa yun sa C language. Or sa Python. Yang dalawang yan ang pinamimilian. That is why, ito ang pinili kong programming language. Kasi mas gusto ko yung mga embedded systems na yun. Or yung mga machines na may program. Pares ng kotse, di ba? Ang mga kotse ngayon may mga computer na. May program yun. Di ba? Okay, so ilagay na natin dito. What is the volume? Siyempre, mag-start tayo sa input. Di ba? So ito, kakopy natin to. Okay, ililipat na natin doon. Lipat natin dito. So, itong return, ito yung last part or last line of code ng ating program sa C language. Okay. So, mag-start tayo sa paghingi ng input. Okay, what is the radius of this sphere? Okay. So, dapat malaman muna ng user. So, ilalabas muna natin to sa screen. Yung what is the radius of the sphere. Tingnan tayo ng space para pag nag-type yung gumagamit ng program, hindi nakadikit dun sa question natin. Okay? So, from now on, gano'n na. Dapat yung prompt mo, yung tanong mo, halimbawa ito, what is the radius of the sphere?
So, pag nag-type yung gumagamit ng program, dapat hindi nakadikit dito sa question mark or hindi nakadikit dito sa question mo. Kasi ang sagwa naman nun, di ba? So, dapat maglagay ka na ng space. Okay? So, from now on, pag hindi nyo nilagyan ng space yan, at nag-type yung user na nakadikit dun sa question nyo, -5 kayo. Okay? Printf. Okay, so makikita sa screen ngayon is what is the radius of the sphere. Ngayon, magta-type yung user, di ba? Kukunin mo ngayon. Okay? Ang command doon ay scanf. Okay? So, paano ang format ng scanf? Ano yung mga parameters na ilalagay mo sa loob ng parenthesis? Okay? Kukunin mo yung scanf na yon, ilalagay mo sa isang variable. Okay? So, ano ba yung ginamit natin na variable dito? Based dun sa question kasi, di ba? Ang ginamit niya ay R. Based dun sa given na formula, dun sa problem statement, ang ginamit niya R. So, ang gagamitin na rin natin dito, R. Okay? So, ang pangalan ng variable is R. Pero lalagyan natin ng ampersand, ibig sabihin, address of R. Ibig sabihin yung space sa memory, location sa memory, kung saan natin ilalagay yung itatype niyang radius of the sphere. Okay? Then, meron pang isang parameter to, mas mauuna dun sa pangalan ng variable. Yung data type. So, specify mo yung data type and close mo sa double quotation mark. Ano yung data type ng radius natin? So, based dun sa example, ang ipapasok ay whole number, di ba? 5. So, gawin natin siya as integer, decimal integer. Hindi lang naman kasi decimal ang whole number ang integer Okay? Pwede rin siyang maging binary, pwede rin siyang maging hexadecimal. Pero ngayon, in this case, ang gagamitin natin na integer ay decimal. Kaya yung data format na nakalagay dyan ay %d. Okay? Then yung dalawang parameters na to, yung data type saka yung variable, ay separated by comma. Okay? So yan ang format ng scanf. Okay? Then every statement sa C language, i-end mo ng semicolon. Pares din to sa English language. Every statement, i-end mo ng period. Dapat may period. Para malaman kung saan nag-end yung statement mo. Same thing din dito. Bawat statement mo, i-end mo with semicolon para malaman ng computer, malaman ng compiler, kung saan nag-end yung statement mo. Okay? So, dito muna tayo. Mag-cut muna tayo dito. Ite-testing natin kung talagang nakakatanggap to ng input tong program natin. So, paano natin yun malalaman? Ipiprint natin yung value ng R. So, which means, kung ano yung itinype natin, dapat ipiprint niya pabalik sa screen. Okay? So, print natin yung value ng R. Okay? So, ganun lang. Pero ano yung tamang format? Specify mo yung data type, %d. Tapos, separated by comma. So, laging ganyan. Printf, scanf, laging ganito ang parameter. Specify mo yung data type, naka-enclose sa double quotation mark, at saka yung variable name. Then, yung dalawang parameters na yon is separated by comma. Pagkakaiba lang, pag scanf, lalagyan mo ng ampersand to indicate kung saang location sa memory mo ilalagay yung itinype. Okay? I-save muna natin to. Saan ba yung save? Save. Assignment number 5. Okay, so cprog. Okay, solution. Cprog. Nilalagay ko na lang yung language na ginagamit ko. Hindi ko na nilalagay yung... Kasi, itong subject na to, pwede rin akong gumamit ng Python dito. Pwede rin akong gumamit ng Java rito. Diba? So, nilalagay ko na lang kung anong language. So, Sol, Cprog, assignment,
number 5. Okay? So C, C++ projects, C source files, to ito yung magiging extension niya, .c. So ayun, sol underscore cprog underscore assign number 5.c. Okay, so nakasave na siya, pwede na nating i-compile. Ito yung messages ng compiler niya. Okay. May nakita siyang syntax error sa line number 1. Yung naka-parenthesis na yon, line number yon. Okay, let's see. Nasaan yung line number 1? Yun. So, ibig sabihin kasi ito, ang intention natin dito, yung output, ay gagawin nating remark or comment. Okay. Etong hashtag symbol, sa Python ginagamit yan. Pag sa C language ay dalawang forward slashes. Kung ang intention mo ay gawin siyang comment or okay. So ito kasi, ito yung galing dun sa ating analysis. So lalagyan natin ng dalawang forward slashes para ang tingin ng compiler ng C dito ay comment siya. Pag nakita niya these are comments, hindi niya i-execute itong mga to. Okay? So yun ang reason kung bakit nag-syntax error siya. Okay? So let's try again. Okay, so number 20, syntax error din. So may mga line numbers naman yan. Okay, ayun. Kasi may nakita na naman siyang ganong symbol. So lahat ng instances ng ganyang symbol ay papalitan natin ng dalawang forward slashes. Okay, wala na. Let's try again. Now, meron pa siya sa line number 23. Error undefined identifier. Okay, ano daw yung undefined identifier? Yung R. So, ibig sabihin, gumamit ka na ng variable na R, hindi mo pa siya dinidefine. So, before nagagamit ka ng variable, kailangan mo muna siyang i-define. Okay? Ganito ang definition, ang pagde-define ng variable. So, sulat mo yung gusto mong variable name. So, in this example, ang variable natin is R. Okay? Then, specify mo kung anong data type yung variable R na yan. Okay? So, ngayon, gagamitin natin ay integer. Kasi ang tatanggapin niya ay whole number. Diba? Okay? The next, bibigyan mo siya ng value. Okay? So, ano ba magiging value nitong R? Isip-isip mo na. Meron tayong variable na R. Okay. Ano ba magiging value nito? Variable na R. Ito. Kung ano yung magiging input. Kung ano yung itatype ng gumagamit ng program. So, pwede bang ito na lang ang gawin nating value ng R? Hindi ko sure, pero i-try natin. Okay? So, kung ano yung itinype ng user, yun ang gagawin nating value ng R. So, ang ginawa ko, yung buong statement na scanf na yon, in-enclose ko sa parenthesis para ang ibig kong sabihin kung ano man ang makuha doon, yun ang magiging value ng variable R. Okay? Tatry natin kung pwede ito sa C language. Pero sa Python kasi, pwede ito. Let's see. Okay, may error ulit, pero hindi rin sa 23 nag-error. Sa 26. Okay, anong error sa 26? Ang 26 ay return 0. Wala namang mali dun sa return 0. So, kapag ganyan, ang itinuro niya, di ba? Ang itinuro niya si 26, pagtingin mo sa 26, wala ka namang nakitang mali kay line 26 eh. Titingnan mo yung before and after. So, before line 26, line 25. May nakita ka bang mali kay line 25? Meron, di ba? Wala siyang semicolon. Okay? So, ganun ang pag-i-interpret
ng mga errors na yan. So, wag mong pipilitin na wala namang mali sa line 26 pero sabi niya may mali doon. Okay, kung wala kang makitang mali doon, before and after. Before, line 26, i-check mo yung line 25. Then after, line 26, i-check mo yung line 27. Okay? I-try ulit natin. See, wala nang error. At nag-execute na siya. Lumabas na siya dito sa console screen. Okay, lakihan natin yung console screen. Lagyan natin dito sa ibaba. So, nandun na yung console screen natin. Ngayon, ang gusto nating malaman dito ay kung tumatanggap na ba siya ng input. Okay, so first, confirm, di ba? So, pwede itong ganitong format. Yung mismong scanf, yung statement natin ng scanf, yun mismo ang gawin nating, ang i-assign nating value ng variable r. Okay, so ang ibig sabihin natin ito, kung ano yung nakuha ng scanf, yun ang value ng r. So pwede, di ba? Okay, what is the radius of this sphere? So ilagay natin 5. Ngayon, tinatesting natin kung talaga nakakatanggap siya ng value. Kung talagang yung r ay magiging 5. Okay? So papasok natin yung 5. So pag pinrint nito ay 5, de-confirm, talaga nakakatanggap siya ng 5. Okay? Ang pinrint niya ay 1. Okay, bakit niya pinrint ay 1? Okay? Check natin. Although hindi siya nag-error dito sa ating variable declaration, hindi siya nag-error, di ba? Pero ang nangyari naman ay hindi siya nakakatanggap ng tama. Ang itinype natin ay 5 na input, pero ang natanggap niya, ang na-assign niya dun sa R is 1. Okay? So, yun pa, isang lesson dito ha. Hindi dahil walang syntax error, ay wala na siyang error. Okay. So, natatandaan niyo ba yung iba't ibang klase ng errors, di ba? Mayroong compiler error, syntax error, mayroong logic error. Logic error to. Kasi wala siyang sinasabing compiler or syntax error. So, yung logic, mali. Okay? Sinasabi mo kasi na ang magiging value ng R ay kung ano ang magiging value ng scanf % by R. Okay? Pwedeng nangyari na may naiwan dun sa memory ng computer na ang value ng R is 1. So, ang gagawin natin, bibigyan natin ng value yung R na 0. Okay? So, analyze natin ha. Una, makikita sa screen, what is the radius of the sphere? Okay? Then, itatype niya ay 5. Okay? So, ilagay na natin dito sa unahan to para magkakasunod. Ayan. Kasi ang kasunod nitong prompt na to ay yung scanf. So, yun lang ang reason doon kung bakit ko siya inilipat. Kasi pagkatapos makita, di ba? Pagkatapos makita ng user sa screen yung what is the radius of the sphere, ang susunod na mangyayari ay kukunin mo yung itatype niya. Kaya pinagsunod ko to. Okay, so yun na reason doon ha. Baka sabihin niya merong magic doon. Eh, wala. So yung declaration ng variable ay nilagay ko dito. Hindi mo kasi pwedeng ilagay yung declaration ng variable dito. Kasi nga, bago mo gamitin yung variable, kailangan i-declare mo muna. Okay? So that's the reason kung bakit nandito yung declaration ng variable. Dapat alam niyo yung mga pagpupwesto ng mga statements niyo. Hindi basta-basta pinapwesto yan. Hindi dahil mas maganda doon ang pwesto niya, eh mas okay doon. Yung logic ang titingnan nyo, yung flow ng program. Kung medyo confusing yung term na logic, o yung flow na lang. Paano tatakbo yung program? Paano magpa-flow? Okay? Okay. Try ulit natin. 5. So, kung tama na to, dapat ang ipiprint niya sa screen ay kung ano yung itinype natin. Ang itinype natin is 5. So, dapat i-print niya sa screen ay 5. Let's see. Okay? So, tama na siya. Diba? Okay? So, may question.
Ganun pa rin, pares kanina, pero ilagay dito sa unahan. Ay, hindi pwede. Kasi ang mangyayari, mas mauuna siyang mag scan ng keyboard kesa ilalabas niya itong what is the radius of the sphere. Di ba? So, ito na yung safe dyan. Okay? So, ito yung format pag sa C language. Declare mo muna yung variable, then kung kukuha ka ng value, sabihin mo dun sa user kung anong itatype niya, then kunin mo yung kung ano ang ititype niya. Okay? Variable, printf, scanf. So, ganun na. Huwag yung paglalabo-labo. Tatanggalin na natin dito yung pinang-testing nating printf. Okay? So, let's continue. So, okay na yung ating input. So, anong susunod? Process. Ito ang ating process. Nasaan si process? I-copy na lang natin. Control X. Sorry. Ito. Control V. Okay, so una, de-declare natin yung variable na pi. Then, yung computation natin ng volume of the sphere. Okay, sa C language, walang ibig sabihin ng indentation. Okay, wala. Sa C language, kaya tayo nag-i-indent ay para lang hindi mahirap basahin. Pero sa Python, hindi. May ibig sabihin ng indentation. Sa C language, walang ibig sabihin. Gusto lang natin na malinaw nating mabasa, kaya tayo nag-i-indentation. Okay, let's see. Gagamitin natin is pi, kaya tayo naglagay ng value ng pi. Pero, specify natin. So, ano kulang dito? Hindi natin in-specify kung anong data type. Okay? Nakita natin na magiging value niya ay may floating point decimal. So, specify natin to as float, yung ating pi. Diba? Then, volume of the sphere. Yung volume of the sphere, variable din yon. So, specify din natin kung anong magiging data type nito. O, i-check natin, may division dito. So, yun pa lang. May division eh. So, dapat floating point decimal to. Diba? Then, ano magiging value ng volume ng sphere? Kung ano mako-compute niya sa 4 divided by 3 times pi times r cubed. Okay? Then, testingin natin. Testingin natin kung ano ang mako-compute niya. So, printf volume ng sphere. Okay, volume, sphere. Yan. Yun ang gusto nating malaman. Pero may kulang pa. Data type. Anong data format? Anong data format ng float? %f. Then separated by comma. Okay? Ano nakuha nating answer pag 5 ang input? 523 something, di ba? Okay, so i-try natin to. Okay, may mga errors, pero teka, may kulang tayo, semicolon. Huwag na natin basahin yung error messages. Alam natin na may kulang tayo, semicolon. Let's try again. Wala nang error, pero may warning. Sa line number 21, different types in assignment, possibly loss of data. Different types, talaga naman floating point to eh. Diba? 3.1416. Okay. Pero warning lang naman. Nag-run naman siya sa console. What is the radius of the sphere? Type na natin is 5. So dito, meron na naman tayong test point dito. Tinetesting natin kung ano yung magiging value ng volume of the sphere. So dapat is 523 something, di ba? 392. Okay, so mali. Mali ang nakuha niya. Okay, bakit?
Baka to. Baka yan. Baka doon nagkamali. Okay, check natin. Paano tayo mag-check? Ito tayo mag-check. Print natin ang ano ba nakakompute niya na 4/3. Ano nakakompute niya na 4/3? Okay, so ito ay float. Okay? Gusto natin. Warning, different types sa 23 at sa 13. Warning, format string of print. The conversion expects type double but given type is int. Int ba yun? %f. Argument 1. Sa none. Sabihin ng none is not a number. So, ang ipinrate niya dito una is none. Sabi dito, hindi raw number dito. Okay. So, gusto pa niya ng... So, ito ang Mach 1 sa C language. Okay. Halimbawa, yung N1 natin is equal to 4. Ganito pa. Di pare sa Python, isang diretso na lang yan. Is equal to 3. Okay. Dalawang value. Dalawa to eh. O gawin natin isa. Okay, let's see. Muna natin gamitin to. Kasi muna natin to. So, yung 4/3 ay ginawa natin isa para yung %f ay nakita niya isa lang. Try natin. Nag-run pa rin yung program, so stop lang natin. Then run. Warning na naman. Sa number 15. So, number 15 na siya ngayon. The conversion expects type double but given type is integer. So, ang tingin pa rin nila dito ay integer. Okay, ang inilabas ay 0. Okay, stop muna natin yung program. Tingin pa rin niya dito ay integer. Ay, naka. Gagawin natin dito ay ganito na. Dito na natin i-compute dito sa taas. Tapos, diretsong print na lang dito. So, dalawang steps pa. Ay, yun ang kita ko dito. Dalawang steps pa. So, N1 is 4/3. Then, i-print natin yung N1 dito. Okay, so wala na. Sa line 24 na lang. Dito. So may pinrint na siya ron eh. 1. So kung 1 yon, ibig sabihin, insert nga tayo ng 4. Hindi niya pinakita yung decimal point. Dapat 1.3333. Kaya nagkamali yung result natin. Yung program naging 392 instead na 523. Expected natin is 523. Okay, so bakit? Bakit ngayon ang ginawa niya dito ay hindi niya pinakita yung decimal point. Eh naka-declare naman siya as float. Ay, ano ba yan? Okay, testing natin ganito. N1,
divided by N2. So, lahat ay float. Okay, float yung N1 equal 4. Then, float yung N2 equals 3. So, i-divide na yan. So, dito, ipiprint natin yung resulta ng division. Okay, let's see. Ayun na. Lumabas na yung tama. 1.33333. Okay. Tapos, ililimit natin hanggang 4 decimal places. 1, 2, 3, 4. Kasi 6 ito no? Okay, check muna natin. 4 decimal places. So, 0, 4. Stop natin yung program. Then, run again. Ayun na. 4 decimal places na. 1.3333. Okay? So, mahabang proseso sa C language. Diba? Sa Python, isang linya lang yan. Sige. So, ngayon, ito ang nangyari. Yung nakuha niyang value sa 4/3, ito, okay, ay mali. Nangyayari doon is 1 lang. So, i-testing natin. So, ito, na-testing natin na magiging value dito ay yun, yung 4 divided by 3. Na magiging value doon ay so, pi 4 divided by 3 muna. Div. So, lagyan na natin dito ay div. Yun yung ating i-divide na 4 divided by 3. Okay? So, check ulit natin. Dapat is 523. Ayan na. So, yun ang reason. Kaya 392 kasi mali yung pagkakadivide niya ng 4/3. Okay? So, ginawa natin ay ganito. Tinry natin yung 4 divided by 3. Wala eh. So, gusto pa niya ganyan. I-declare mo yung N1, declare mo yung N2, then i-compute mo yung N1 divided by N2. Okay? So, tanggalin na natin to. Alam na natin na yung tama na yung kanya output. So, therefore, pwede na natin i-print yung output. Tanggalin natin siya dito. Lipat natin dun sa ating program. Okay. So, yan ang ating output. Lagyan natin ng printf. Then, double quotation mark. Okay. Ayan. Green pa rin kasi may dalawang ganun dito. Okay. So, the volume of the sphere. Ganun ngayon magiging statement natin. The volume of the sphere with radius blank. Okay, ang radius natin is 5. Naka-declare yun as integer. So, lalagyan natin dito. Ang data format ng integer ay %d. The volume of the sphere with radius %d, ito yung value ng r, is kung ano yung na-compute nating volume of the sphere. So, ang data format ay %f. Yan. Volume of the sphere with radius blank is blank. And period. So, which means, wala na to. Okay? Then, comma, yung mga value na ipangpapalit natin sa %d. So, ipapapalit natin sa %d ay yung radius. Ang variable name nun is r.
Then, etong %F. Ang variable name niyan is volume sphere. Lipat na natin dito. Then, end natin ang statement sa semicolon. Okay, erase na natin itong pinang-test natin. Okay, let's see. Warning, different type assignments sa line 23. So, okay lang yan. Warning lang naman. 5. The volume of the sphere with radius 5 is 523. Okay, so ito, i-limit lang natin na 4 decimal places. Okay, let's try again. 5. Okay, ayun. Then, ano pa pwede natin gawin dito? So, nakita natin na nagpa-function na siya ng tama. So, ang susunod naman ay yung itsura niya. Appearance. Magkadikit dito sa lagyan natin ng line space. Okay, so create tayo ng new line bago natin i-print yung volume of the sphere. So, yun. Okay, mas tama ba kung ilalayo natin to ng konti? Pwede tayong gumamit ng tab. Ilang tab ang gagamitin natin? 2, 3, 4. Try natin 4. Pwede naman nating bawasan yun. Okay, so kulang pa nga eh, di ba? Gawin natin 5. Ayun. What is the radius of the sphere? 5. Then, nandito yung output. The volume of the sphere with radius 5 is, diba? Para mapapansin agad yung output. Kasi kung nandun din siya on the same line, hindi mapapansin, di ba? Pero pag nandyan, kita agad. Okay? So, ito yung ating solution for assignment number 5. So, pag nagawa mo na yan, again, i-copy-paste mo na to dun sa iyong ipapasa. Okay? So, copy-paste lang. Nasaan yung ating assignment? Ayan. Okay. So, solution, source code, solution source code in Python. Okay? Then, i-paste natin dyan yung ating code. Okay? Check lang natin. Baka naman labo-labo to. So, ayos-ayos. Ayusin lang para hindi mahirap basahin. Kasi kung magpapasa ka ng ganyan na mahirap basahin, baka hindi na basahin yan, itapon na lang. Okay? So, ayusin din. Okay, so ito na ngayon ang ating answer sa assignment number 5 on programming fundamentals using Python in C language. So, hindi to Python, C language. Solution source code in C language. Okay?